Pangga! Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. Gumagaral ka tayo. Ulit, take two. 3, 2, 1, go. Hi Pangga! Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At inanyayahan namin kayong makinig At manood tuwing Lunes ng Baklitas sa podcast sa Spotify. at sa iba-iba pang platforms ng Energy FM. Baklitas sa Spotify! Powered by Bingo Plus! Sa Bingo sa Saya Plus sa Panalo! O ano, okay ka na? Lika na. Naka-record pa ba? Mukha yata. Lika na, okay na to. Halika na para Sige makabuking na. pa tayo. Go. Anong pipindutin mo? Bakla ka. Bye. Oy! Nako, Mare! Yes! Talaga nga naman to the highest level ang kasiyahan natin para sa araw na ito. Pero Yes! kasabay ng kasiyahan na to, nako, Mare, marami tayong isi-share sa kanila. Tulad na lang din ng pag-inom ng MX3 capsules. Ano bang meron dyan, Mare? Well, bukod sa ito ay slow in sodium, fat-free at cholesterol-free, nagtataglay ito ng alpha, beta, gamma nutrients na may antioxidants and anti-inflammatory properties. Wow, nakakaloka naman yan, Mare. Ito ba yung MX3 product, Mare, na dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists at microbiologists? Truly! Diba? Kaya nga naman hindi katakataka, Mare, na umani sila ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo dahil ito'y proudly Philippine-made. Kaya naman, Mare, kung merong katanungan ng ating mga pangga, bisitahin lamang ang website ng mx3ph.com. O di naman kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Cheers, miss! Gabaklita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo! Pwede sasabihin mo. Yun! Nakakaloka to dahil sa La Valley sa magandang araw pa rin po ng Martes sa lahat pa rin po ng mga nakatutok sa atin na Luzon, Visayas at Mindanao. At balita ko, ang buong Siso Building sa May Panay Avenue nakatutok sa Energy FM. Hello po sa inyong lahat! Kaya nga, at sila ay nagugutom na din ngayon. Correct, diba? Sabi nga natin, for easy cooking, it's Ole you need. Yeah, Diba? and it's time for Clara Ole. Tapos papasok ulit sila. Ole! Ole, ole, ole. Oh, diba? No, nakakaloka. Ang sarap talaga ng mga dishes na ating tinikman kanina lamang. Pero eto na, mukhang hindi magiging masarap sa panlasa ng ating ichichika for today's video. Ang, alam mo yun, issue patungkol sa kanya dahil hindi pa rin talaga matapos-tapos. Ang alin? Ang pangungutya, paninita, at kung ano-ano pa man din dito sa ating two-time gold Olympic medalist, alam mo yun, Olympian. Next. Yun nagva-viral na naman, kamakailan lamang. Two-time gold medalist na si Carlos Yulo kung saan nga naman pinanggigilan na siya ng... Excuse me. Excuse me. Hindi ganun na pag-i-excuse. Excuse me po. Sumalangit na. Diba? Hindi nga kasi pinanggigilan na siya ng veteran actress na si Elizabeth Oropesa. Mare, yung nakikita ko sa TikTok na may mga ano. Pinanggigilan talaga siya. Paano ang sinabi ni Elizabeth? Elizabeth. So parang pinanggigilan siya ng boga at tinawag siyang, alam mo yung kumanta siya ng kanta ni Yeng Constantino. Na? T-A-N-G-A. O, diba? Tinawag siyang gano'n ng veteran actress dahil nga syempre sa hindi na niya masikmura ang pambabastos di umano nitong si Carlos Yulo sa kanyang ina ng bongga. Alam mo, ewan ko, Mare, ha, pero may mga kakilala ako na nung una talaga ay nagbubunyi ang kanilang mga puso, lalo na nung nanalo itong si Carlos Yulo. Pero nakita nila, kamakailan lamang ay nakita nila si Carlos Yulo na nanginginig na naman gumaganon-ganon yung she's smiling at she's alam mo, nanggigigil na din sila. Parang Oo. Habang siya ay alam mo yun, nagsasaya ngayon sa bansang Korea at nagka-crop top siya, diba? Si Carlos Yulo, habang nagka-crop top siya at alam mo yun, nagsasaya siya, hindi naman natutuwa ang mga netizen na dahil nga dito sa nangyayari na para bang, alam mo yun, dinidedman na niya. So, syempre, hindi lang basta mga Pinoy ito na nagre-react na kung saan nga naman, alam naman natin sa tradisyon ng mga Pinoy, diba? Na, alam mo yun, na very close talaga sa bawat pamilya kasi kung ano man, diba? Eh, hindi na rin maiwasan ng ibang mga utawnes
ang mga makisawsaw, diba? Na ginagamit na si Carlos Yulo. My goodness naman. Uy, Mari, may nabalitaan ako Chinismis lang ito sa akin ng aking kaibigan na ang pangalan ay Kapitana Sisa. Na may mga politiko na sinasawsawan ng issue. Oo, diba? Nakakaano naman, na parang tipong, porket ba kayo, tatakbo kayo ngayong eleksyon, tapos makikisawsaw kayo. Ano namang issue nila? Ano namang kinalaman doon kung inayawan ng nanay mo yung dati mong asawa, yung asawa mo? Oo. Diba? Yung mga ganun, hindi niya dating asawa. Asawa niya. Mali. Kinokorek natin. Yung kanyang current na asawa. Oo. Diba? Current. Chicken. Bakit meron bang recurrent? Chicken current. Klaka. Mali kasi. Diba? Hindi, kasi diba, na parang sinasawsawan na ng iba. Tapos meron din naman yung iba na, alam mo yon, kasi diba halos nagsunod-sunod. Yes. Tapos andyan na yung nagbabangayan na itong si Pokwang tsaka si Ai Ai. Alas dahil alam mo yon na parehas naman silang may point of view. Diba? Na tipong syempre yung pag-iina nila, diba? Na hindi naman mawawala yon. Naiintindihan naman natin kasi both parents naman sila and a mother nagbibigay ng kanilang opinion. Tsaka bukod sa pagiging ina nila, Mare, diba? Dahil mga ina nga sila. Diba? Kayo din, mga pangga, mga ina din kayo. Diba? Mga ina kayo. So, diba? Sila din ay mga anak. Anak kayo ng anak ina nyo. Anak tayo. Oo, ng ina natin. Oo, diba? Diba? Hindi, totoo naman, diba? Yung mga ganyan. Pero ba't parang Kaya to, Carlos Yulo, lagi mong tatandaan na kahit anong tagumpay, diba? Or kabiguan man ang tamasahin natin sa buhay, huwag nating kakalimutan na anak ka ng ina mo. Oo, taba. Diba? Anong taba? Ay, mali. Mali. Akab ka na pala, mali. Bakit doon nasabi sa'yo tama, taba? Gano'n. Sorry. Nakita mo yung lace ng apron? Pwede kong isakal. Hindi, pero yun naman, diba? Na nakakaloka to Dios level na, diba? Totoo naman din yan. Sana man lang. Kasi diba katulad niya na recently natanggalan siya nung dapat i-endorsohin niyang isang energy drink. Yes, na tinitimpla. Oo, yung energy drink kasi na yun is kilala bilang family-oriented kasi talaga. Correct. Sino ba yung mga naaalala mong endorser nun? Si EJ. Si EJ. Si EJ, hindi dati Falcon. Yung kakaratista, yung karate. Anong kinakarate? Kinakarate. Hindi sa ring kasi mayaman na si Carlos Yulo. Kaya niya ang kahit ilang karat ng ng mga diamonds or whatsoever. Diba? Pero yung sa dami ng premyo, ilusot mo. Si ano ba yun? Anong pangalan nun yung nagkakarate? Growing Up with Chenes. Diba? Si Onyok. Iba. Mali! Ay! Si EJ Abuena. Hindi! Mali na naman! Pakita mo! Hindi yung sa Olympics. Di ba nakasama din niya sa Paris? Yung nag-long jump. Diba? Kaya nga, siya yung... Hindi, siya yung kinuha ngayon siya yung kinuha kasi kasama yung nanay niya. Diba? Kinuha siyang endorser. Si Charis hindi kinuha dati. Ng nung tinitimpla. Nung energy drink, hindi kinuha kasama ni Mami Raquel. Kinuha ba? Ibang kumuha barley? Basta yon. Pero Mare, may mga nawala talagang endorsement. Correct, diba? Kay Carlos. Dahil nga dito, syempre, sa pagiging imahe, although hindi na nagsasalita ngayon ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo patungkol dito. Hindi naman talaga siya nagsalita. Kaya lang kasi nababahiran na talaga ngayon, lalo pat ngayon, di ba, pansinin po natin on our social media, halos lahat yata may politiko, may mga artista. Yung mga artista naman na, alam mo yun, na alam mo yung gusto na alam mo yung makisama doon sa na yun. Naku, tigil-tigilan nyo. Napaka mga self-righteous yung mga tao. Kaya tuloy ang ginagawa ni Carlos, nagka-crop top. Diba? Sa Korea. Di ba kinakabag yun? Ang lamig-lamig sa Korea. Lamig-lamig sa Korea, nag-crop top. Hindi natin nilalait yung mga lalaki nagka-crop top pa. Diba, sa amin lang, hindi ako nakapalda siya. Inedit ba yun? Inedit out yun, diba? Inedit lang. Yung ginawang palda yung suot niya. Oo. Wala naman kayo magawa. Nilalaro-laro
laro niyo. Correct. Sabi nung isang direktor na pangalanan nating Daryl Yap, ano daw, ang laki daw ng puson, parang ano daw, irregular yata daw. Baka si ano yun. Meron tayong artistang kilalang ganyan. Mapuson. Hindi pa, bata pa naman siya, no? Pero mapuson na siya. Hello po sa mga mami na mapuson. Ako mapuson ako. Hoy, at saka ano yun mapuson. Ano yung sa kanya? Malaki ka talaga. Hoy! Hindi, no? Yun lang naman yung gusto ko sabihin. Kasi nabubusog ako lagi ng ng mga pagkain na niluto with Clara Ole. Diba ng bonggang-bonggang yan? Diba? Pero hindi, diba? Siyempre, alam mo yun, na nakakalungkot lang isipin, diba? Na hindi matapos-tapos ang usaping ito na alam naman natin na ngayon ay siguro kaya pinapakita na lang ni Carlos yung pag-i-enjoy niya. Kasi nga, diba? Ano pang gagawin niya? Ano pang depensa? Kaya diba? nga. Kasi hindi naman natin alam pare-parehas. Baka naman kasi, alam mo yun, nagpahatid na siya ng mensahe ng pagsosorry. Tapos patuloy natin siyang ginajudge. Patuloy may nababalita nga ngayon, Mari. Magpapakasal na daw sila ni Chloe. What? Ganon na nakakaloka. Si RR Enriquez din, nag-react na din. Ito si RR din, panay din ang sausaw sa mga Pero alam mo yun, ang masasabi ko lang dyan, meron nga parang nag-comment ng isang netizen, nagkalat niya sa social media. Diba? Habang maingay yan. Yung parang sinasabi ng isang nag-comment doon na isang millennial na nagpapasalamat daw siya di umano kay Chloe San Jose dahil natuto na daw siyang sumagot sa magulang niya. Yun yung pinost doon eh. Yun yung kumakalat ngayon na social media, diba? Na ngayon, hindi natin alam kung ito ay kumpirmado nga ba or alam mo yun, legit account or baka pala sagot-sagot daw si Chloe. Hindi. Yung tipong, may isang netizen kasi na super proud daw siya kay Chloe. Bakit? Dahil nga daw sa kanya, natuto na siyang sumagot sa kanyang magulang. Hindi maganda yun. Natuto siyang ganun. Ulitin lang po natin, diba? Hindi po natin dapat gawing katatawanan o ehemplo o di kaya ay gawing paksa ang lalo pat pag walang hiya sa ating mga magulang. Ito mga pangga, okay lang naman tayo ng mga tuwiran. Pero yung pagsagot-sagot ng pabalang, hindi maganda yun. Correct. Ako, aminado ako dyan, Mari, kasi dati pala sagot-sagot din ako. Diba? Nakaganyan pa ako. Ikaw pa yung nakapamewa. Oo. Ikaw pa yung gigil. Oo, sabi ng nanay ko pagdating ko ng madaling araw, saan ka na naman ang galing? Madaling araw na! Tumitilawak na ang manok. Gaganyan ako. Thank you for that wonderful question. Ayun, pupumus. Hinampas ako ng frying pan. Hindi ba ng ting-ting? Wala. Hindi man kukulam si Doña Grace. Sinasakyan niya kasi yon, nakapark. Lumilipad. Uy, Doña Grace, inaano ka na naman ng Magluluto na yan with Clara Olay. Padala mo lahat ng produkto. Diba? Bakit naman hindi, di ba? Why not? Para matikman din naman ng mga taga-Bulacan. Oo. Diba? Ng bongga. Clara Olay. Oo. But anyways, diba? Yun lang naman din yung usapin na yan. Sana matapos na. Tsaka yung ibang mga politiko, pwede ba? Huwag naman po na naman natin gamitin yung issue ni Carlos Yulo para lang magkaroon tayo ng publicity. Tapos, diba? Tapos sasabihin nyo, nakarelate-relate kayo. Tigilan nyo nga, diba? Ang daming ganyan na nakakaano. Ano kayo? Diba? Ang dami nga mga nagko-komento kasi alam mo Mare, may mga kaibigan ako na hindi rin maintindihan kung anong meron dito kay Carlos Yulo kasi pagkatapos niyang manalo diyan sa Olympic na yan. Olympic yacht? Hoy, kumain ng kiyat-kiyat? Ano yung laro? Paubusan ng kiyat-kiyat? Karera ng kiyat-kiyat. Jolin Squeak. Pauna makaubos ang bunga sa puno ng kiyat-kiyat. Hindi. Hindi. Yung magkain ng kiyat-kiyat ginawang Olympic game. Hindi. Pagkatapos siya manalo sa Olympic, hindi nila maintindihan kung bakit hindi pa rin siya hindi pa rin humuhupa yung niya, yung pagpapakita niya sa social media ng mga hindi pa ubos yung kiyat-kiyat. Mag-aartista ka ba? Parang yung jowa, ang alam ko Yung jowa din diba? Merong mga kumakalat nga na diba, na clip na kakamay siya kay PBBM. Tapos hindi siya kinamayan, tinawanan tuloy siya ng mga netizen. Talaga ba? Oo, pahiya ka Goldilocks, ganoon siya. Oo, kita ko yun sa TikTok. Alam ko talaga pag ang ating presidente, bihira siyang kasi diba parang makipagkamay. may in love siya sa mga ganyan. Hawak-hawak. Oo.
Kasi syempre nga naman nakakatakot nowadays. Oo, siguro mas maganda na lang yung ganun. Yung rubbing elbow, yung ganun. Ganun. Yung gaganon na. Kaya alam niyo na ba't ang itim ng elbow? Ay, sa akin hindi. Hindi sa'yo? Yeah. Anong ninungod good mo? Eto. Yung uso. Yan, ang maitim sa akin yung labi. Kasi yun ang ninungod good mo. Para kang langgam. Binibeso-beso lang. Mali! Diba? Ay, naku, bago saan pa mapunta ang... nagugutom na ako, Mare. Bukas po magkarinigan tayo para naman sa isang umatig mong chikahan na dala-dala ng 2 bakla. Correct. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po, ang inyong Tita Cora. And we are still... Same, pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo!